Huwag mo akong matawag-tawag na ma. At lalong wala akong pakialam sa anak mong babae na walang silbi sa pamilyang ito. Ang malamig na tinig ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa malakas na buhos ng ulan. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang katulong. Ang kanyang mamahaling bestida na yari sa sutla ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata habang nakatingin sa ibaba, kung saan nakaluhod sa putikan si Wisteria. Mahigpit ang yakap ni Wisteria sa maliit na katawan ni Luna. Ang mainit na hininga ng sanggol na nilalagnat ay tumatama sa kanyang basang leeg, isang nakakapasong paalala ng desperasyon ng isang ina. Sa kabilang kamay niya ay nakakapit ng mahigpit ang isang lumang thermos na naglalaman ng mainit na lugaw na pinakuluan niya sa luya at tostadong bawang buong madaling araw. Ito lamang ang naisip niyang paraan upang maibsan ang pananakit ng sikmura ng kanyang asawang si Alfonso. Isang abang alay kapalit ng kaunting awa. Pakiusap po, kailangan lang po ni Luna ng gamot at tuyong damit. Panginginig ng boses ni Wisteria, hindi dahil sa matinding lamig ng ulan, kundi dahil sa labis na takot para sa kanyang anak. Kahit sa kwarto lang po ng mga katulong kami matulog ngayong gabi. At ginawan ko po ng lugaw si Alfonso. Buong gabi ko po itong binantayan sa apoy dahil alam kong masama ang pakiramdam niya. Itinaas niya ang thermos na parang isang banal na relikya, umaasang ang maliit niyang sakripisyo ay magpapalambot sa puso ng ina ng kanyang asawa. Ngunit isang mariing kumpas ng kamay ni Doña Beatriz ang nagpabago sa lahat. Tinabig ng matanda ang kamay ni Wisteria. Bumagsak ang thermos sa basang semento. Ang takip nito ay kusang bumukas dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Ang mainit na lugaw na sumisimbolo sa pagmamahal at pagtitiis ni Wisteria ay dahan-dahang kumalat sa maruming putikan. Ang masarap na amoy ng luya ay mabilis na nilamon ng amoy ng lupa at malalaking patak ng ulan. Ang ilang butil ng mainit na kanin ay tumalsik sa dulo ng mamahaling sapatos ni Doña Beatriz, isang bagay na lalong nagpatalim sa galit ng matanda. Tingnan mo ang ginawa mo. You are nothing but a clumsy, pathetic woman. Nandidiring pahayag ni Doña Beatriz habang iniatras ang kanyang paa. Ganyan ka rin sa buhay ng anak ko. Isang pabigat, isang pagkakamali na hindi man lang makapagbigay ng totoong tagapagmana. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Wisteria. Ngunit bago pa man ito bumagsak, ay napansin niya ang liwanag na nagmumula sa loob ng malaking bintana ng mansyon. Mula sa kanyang kinakaluhuran, malinaw niyang nakita ang naglalakihang chandelier na nagpapakinang sa buong bulwagan. May mga bisitang nakasuot ng mga formal na damit, may hawak na mga baso ng mamahaling alak. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Alfonso, nakangiti habang nakahawak sa baywang ni Marisa. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng masikip na pulang damit. Pilit na ipinapakita ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Gumapang ang matinding panlalamig mula sa mga nakayapak na paa ni Wisteria patungo sa kanyang gulugod. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Habang siya ay nagkakasugat-sugat sa pag-aalaga ng may sakit na asawa at anak, ang mga taong tinawag niyang pamilya ay nagdiriwang para sa ibang babae. Look inside, Wisteria. Malamlam ngunit may bahid ng tagumpay na sabi ni Doña Beatriz. Nagsa-celebrate ang buong angkan. Buntis si Marisa at sa wakas, magkakaroon na ng lalaking tagapagmana ang mga Divilla. Isang anak na magdadala ng pangalan namin. Kaya pwede ba? Kunin mo na ang walang silbing anak mo at umalis na kayo bago ko pautusan ang mga gwardya na kaladkarin kayo palabas. Namulagat si Wisteria. Ang kanyang sikmura ay biglang nanikip, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri, sa mga kasinungalingan at pagtataksil na nakalatag sa kanyang harapan. Tumingala siya sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa pagitan ng mga nakahawi na kurtina, nakita niya ang anino ng isang lalaki, si Alfonso. Nakatingin ito sa kanya sa ibaba.
Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin. Inasahan ni Wisteria na may kahit katiting na konsensyang susunod na mangyayari, na bababa ang asawa niya para ipagtanggol sila ng kanyang anak. Ngunit mabagal na tinalikuran ni Alfonso ang bintana. Naglakad palayo upang bumalik sa init at kasiyahan ng kanyang bagong buhay. Iniiwan ang kanyang mag-ina sa lamig ng karimlan. Hindi sumigaw si Wisteria, hindi niya isinumpa ang langit. Dahil sa mga sandaling iyon, ang sakit ay napakalalim upang idaan sa luha. Ang hiyang nararamdaman niya sa sarili dahil sa kanyang pagiging bulag sa mahabang panahon ay tuluyang pumatay sa natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Mabagal na sumara ang malalaking tarangkahan na yari sa bakal, tuluyang naghihiwalay sa liwanag ng mansyon at sa madilim na kalsadang kinapasadlakan ng mag-ina. Naiwang nakaluhod si Wisteria sa tabi ng basang kalsada. Tiningnan niya ang natapong lugaw na hinuhugasan na ng malakas na ulan pabalik sa lupa, bago niya ibinaling ang kanyang paningin sa mukha ng sanggol sa kanyang mga braso. Namumutla ang mga labi ni Luna at ang paghinga nito ay nagiging mababaw. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungan na bumasag sa kanyang katahimikan na sinundan ng isang mahigpit na yakap sa kanyang anak upang ibigay ang huling natitirang init ng kanyang katawan habang ang buong syudad ay tinatalukbungan ng walang awang bagyo. Mabigat ang bawat hakbang ni Wisteria habang binabagtas ang baha sa madilim na eskinita patungo sa pampublikong ospital. Ang lamig ng tubig ulan ay lumalatay sa kanyang nanginginig na mga binti, ngunit mas matindi ang pangangatog ng maliit na katawan ni Luna na nakapulupot sa kanyang dibdib. Pumasok sila sa masikip na emergency room kung saan sumalubong sa kanya ang matapang na amoy ng murang alkohol na humahalo sa amoy ng pawis at basang mga damit ng mga taong naghihintay. Isang mundong milya-milya ang layo sa malinis at mabangong pribadong ospital na may amoy ng mga sariwang rosas, kung saan dating dinadala ang mga miyembro ng pamilya De Villa kahit sa kaunting sipon lamang. Walang natitirang pera sa kanyang bulsa. Ang lahat ng kanyang hawak ay ibinigay niya sa mga katulong bago siya umalis bilang pabuya sa kanilang pag-aalaga kay Luna noon. Nang sabihin ng nurse ang halaga ng gamot at swero na kailangan upang maibaba ang lagnat ng kanyang anak, pakiramdam ni Wisteria ay unti-unting pinipiga ang kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang nanginginig na kamay. Sa kanyang palasingsingan ay nakasuot ang nag-iisang bagay na may halaga na dala niya mula sa mansyon, ang kanyang singsing sa kasal. Ito lamang ang kaisa-isang alahas na ibinigay sa kanya ni Alfonso noong mga panahong naniniwala pa siyang may puwang ang pag-ibig sa isang pamilyang kontrolado ng yaman. Lumabas siya sandali upang pumunta sa isang maliit na sanglaan sa tapat ng ospital. Hirap na hirap siyang tanggalin ang singsing dahil tila naging bahagi na ito ng kanyang buto sa tagal ng panahon na hindi niya ito hinuhubad. Nang tuluyang maghiwalay ang ginto at ang kanyang laman, isang maputla at malalim na marka ang naiwan sa kanyang balat. Ang bahaging iyon ng kanyang daliri na matagal na nagtago sa ilalim ng pangako ng kasal ay biglang nabilad sa maginaw na hangin ng madaling araw, mabilis na nasiksikan ng alikabok at dumi mula sa pagkakadapa niya kanina sa putikan. Miss, mababa ang appraisal nito dahil manipis ang ginto. 5,000 na lang ang pinakasagad na maibibigay ko dyan. Wika ng lalaki sa likod ng rehas na bakal habang sinusuri ang singsing. Kinagat ni Wisteria ang kanyang nanginginig na ibabang labi upang pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang singsing na sumisimbolo sa kanyang buhay, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang mga isinakripisyo ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong piso sa totoong mundo. Kahit magkano po, tanggapin niyo na. Kailangan lang po ng anak ko ng gamot ngayon din, maawa na po kayo. Pakiusap niya, ang kanyang tinig ay basag dahil sa matinding pagod at pangungulila sa hustisya. Kinaumagahan, humupa na ang lagnat ni Luna matapos mabitinan ng swero.
Nakaupo si Wisteria sa malamig na silyang bakal sa pasilyo ng ospital habang minamasdan ang natutulog niyang anak. Sa kanyang tabi ay may naiwang pahayagan ng isang pasyente. Ang mga letra sa unang pahina ay tila mga palaso na direktang tumagos sa kanyang nanghihinang kaluluwa. Isang malaking larawan na Alfonso at Marisa na nakangiti sa harap ng isang engrandeng cake na may titulong nagbabalita tungkol sa pagdiriwang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso upang salubungin ang bagong tagapagmana ng mga Divilla. Milyon-milyong piso para sa isang batang hindi pa isinisilang habang ang tunay na dugo at laman ni Alfonso ay nakaratay sa isang masikip at maingay na ospital gamit ang 5,000 pisong kapalit ng kanilang singsing sa kasal. Ang hiyang nararamdaman ni Wisteria sa kanyang sariling kamangmangan ay tila apoy na dahan-dahang sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagtulala, hindi niya napansin na may isang matandang babaeng naglalako ng mga kakanin ang tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ng matanda ay hindi nakatingin sa kanyang mukhang pugto, sa kakaiyak, kundi sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Ang mga kamay ni Wisteria ay hindi makinis, tulad ng isang donya. Puno ito ng mga kalyo at pasumula sa araw-araw na pagmamasa ng mainit na harina at paghahalo ng malagkit na kanin noong siya pa ang nagluluto ng lahat ng tradisyonal na pagkain para sa mga okasyon ng mga Divilla. Isang mapayapang nangiti ang sumilay sa labi ng matanda bago ito nag-abot ng isang balot ng mainit na suman, isang tahimik na pag-unawa sa paghihirap ng isang kapwa-ina bago ito nagpatuloy sa paglalakad palayo. Bago pa man matikman ni Wisteria ang init ng kakanin, umilaw ang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang pagyanig nito ay tila kumuryente sa kanyang nanigas na diwa. Ang pangalan ni Alfonso ang nakarehistro sa maliit na screen. Isang manipis at mapanlinlang na hibla ng pag-asa ang pilit na sumibol sa kanyang dibdib. Marahil ay hinahanap nito si Luna. Marahil ay naisip nitong tanungin kung nakaligtas ba sila sa matinding bagyo kagabi. Pinindot niya ang telepono at itinapat sa kanyang tainga. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang mga labi dahil sa pag-aabang. Wisteria, I hope you found a place to stay. Ang malamig at formal na boses ni Alfonso ay walang kahit anong bakas ng pag-aalala. Tila ba nakikipag-usap lamang sa isang ordinaryong empleyado. Pinadala ko na ang abogado ko sa huling address ng kamag-anak mo. Nandoon ang annulment papers. Sign it immediately. Kailangan ni Marisa ng stress-free na environment para sa pagbubuntis niya at hindi makakatulong kung nakakabit pa ang pangalan mo sa akin. Ang hangin sa paligid ay biglang nawalan ng oxygen. Tiningnan ni Wisteria ang walang laman niyang palasingsingan, kung saan ang maputlang marka ay tuluyan ng natabunan ng tuyong putik. Ang pagtulak ni Wisteria sa pintuang salamin ay nagdulot ng banayad na alingaw-ngaw na bumasag sa panandaliang katahimikan ng maliit at lumang kapihan. Sumalubong sa kanya ang mainit na singaw ng pinakuluang kape at ang nanunuot na amoy ng mantikang ginamit ng paulit-ulit. Sa isang sulok, malayo sa mga ordinaryong manggagawa na nag-aalmusal, nakaupo si Alfonso kasama ang abogado ng pamilya Divilla. Pilit na inilalayo ng kanyang asawa ang mamahaling Amerikana nito sa madulas at malagkit na sandalan ng silya, isang malinaw na larawan ng pandidiri sa mundong ginagalawan ngayon ng kanyang mag-ina. Tahimik na naupo si Wisteria sa kanilang harapan. Ang pabango ni Alfonso na amoy ng mamahaling kahoy at pampalasa ay tila sumasakal sa hangin. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, ito ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mga kasinungalingang itinago sa ilalim ng karangyaan. Let's not waste time, Wisteria. Pambungad ni Alfonso, ang kanyang mga mata ay umiwas sa direktang pagtingin sa namumutlang mukha ng kanyang asawa. Pumirma ka na. You know my mother.
Hindi siya titigil hanggat hindi kayo tuluyang nawawala sa landas namin. Be reasonable. Tinulungan ka ng pamilya ko noong wala ka pang nararating. Utang na loob mo na sa amin ang pag-alis ng tahimik. Tanggapin mo ang tseke na yan para may pang-umpisa kayo ni Luna. Inusog ng abogado ang isang puting sobre papunta sa tapat ni Wisteria. Ang pag-usod ng papel sa ibabaw ng magaspang na mesa ay tila humihiwa sa natitirang dignidad na inaasahan nilang ibibigay niya bilang kapalit ng kanyang katahimikan. Pinagmasdan ni Wisteria ang halagang nakasulat sa tseke. Ito ay kakarampot na bariya kumpara sa kayamanang pinaghirapan niyang palaguin sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga negosyo ng pamilya sa kusina. Isang bayad upang kalimutan niyang naging asawa siya at upang kalimutan ni Luna na mayroon siyang ama. Gumapang ang matinding kirot sa dibdib ni Wisteria, ngunit napansin niyang wala nang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Natuyo na ang lahat ng iyon sa ilalim ng ulan kagabi. Kumuha siya ng isang manipis at magaspang na table napkin mula sa lalagyan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang tuyong mga labi na bahagyang nagsugat dahil sa lamig. Nang ibaba niya ang manipis na papel, tiningnan niya si Alfonso. Wala nang pagmamahal o pangungulila sa kanyang mga titig. Ang natira na lamang ay isang malalim na pagkaawa para sa isang lalaking naging alipin ng pansariling luho at bulag sa katotohanan. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Alfonso, hindi ng pagkatao ko. Malamig ngunit matatag na wika ni Wisteria. At lalong hindi ito mababayaran ng kinabukasan ng anak mo bago pa man makapagsalita ang abogado upang magbanta. Kinuha ni Wisteria ang tseke. Gamit ang kanyang mga daliri na punong-puno ng kalyo at paso mula sa maraming taong paninilbihan, unti-unti niyang pinilas ang papel. Ang mga piraso ng tseke ay malayang bumagsak sa ibabaw ng mesa na parang mga tuyong dahon na inabandona ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Alfonso dahil sa labis na pagkabigla at insulto, habang ang kanyang abogado ay mabilis na nag-ayos ng mga gamit upang itago ang kanilang pagkahiya. Tumayo sila ng mabilis. Ang kanilang mga upuan ay kumiskis ng matalim sa sahig bago sila nagmamadaling lumabas ng kapihan upang takasan ang paningin ng mga taong nagsisimula ng magtaka. Sa kabilang mesa, isang lalaki ang tahimik na ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Si Gabriel Reyes. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakatutok sa pwestong iniwan ni na Alfonso. Nang tuluyang makalabas ang mag-asawa at ang abogado, tumayo si Gabriel at lumapit sa mesa ni Wisteria. Tiningnan niya ang mga punit na tseke, ngunit ang mas umagaw ng kanyang pansin ay isang nakatuping dokumento na aksidenteng nahulog ng abogado ni Alfonso mula sa nagmamadaling pagbukas ng maleta nito kanina. Isang reseta at medical header mula sa isang hindi kilalang klinika. Pinulot ito ni Gabriel. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagdugtong sa mga hinala tungkol sa biglaang pagbubuntis ng bagong kinakasama ng mga De Villa. Samantala, lumabas si Wisteria sa kapihan at sinalubong ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa mga manipis na ulap. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Naglakad siya patungo sa palengke kung saan nakita niya ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng suman sa ospital. Nilapitan niya ang matanda. Gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, bumili si Wisteria ng malagkit na bigas, asukal na pula, at sariwang dahon ng saging. Habang yakap ang mga sangkap na tila ginto sa kanyang dibdib, isang tahimik, ngunit matapang na tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Hanggang saan aabot ang kakayahan ng isang inang isinumpa ng mundo na ngayon ay handang magtayo ng sarili niyang imperyo mula sa abo ng kanyang nakaraan? Lumipas ang ilang buwan na tila mga dahon ng saging na dahan-dahang natutuyo sa ilalim ng mainit na araw. Sa isang maliit at maalikabok na kanto ng abalang kalye, pinalitan ng usok ng kahoy at matamis na singaw ng nilulutong latik. Ang dating amoy
ng mamahaling pabango sa buhay ni Wisteria. Ang kanyang mga braso ay manhid, nasa walang tigil na pagmamasa at paghahalo ng malapot na pulot sa ibabaw ng mainit na kawali. Bawat pag-ikot ng malaking sandok ay nangangailangan ng buong puwersa ng kanyang balikat na nag-iwan ng mga bagong paltos na puno ng tubig sa kanyang mga palad. Inalis niya sandali ang kanyang kamay mula sa init upang hipan ang isang mapulang paso sa gilid ng kanyang hinlalaki. Ang mabigat at pagod niyang hininga ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa hapdi. Ngunit ang totoong lunas sa kanyang pisikal na sakit ay ang tanawin sa kanyang likuran. Nakaupo si Luna sa isang malinis na banig sa loob ng kanilang maliit at pinagtagpi-tagping tindahan. Masayang ninunguya ang isang piraso ng sapin-sapin. Ang matamis at inosenteng ngiti ng kanyang anak na may bahid pa ng gata sa gilid ng mga labi ay sapat na upang tunawin ang kahit anong uri ng paghihirap. Ang payapang sandaling iyon ay nahinto nang lumapit ang isang matangkad na anino na humarang sa nakakapasong sikat ng araw. Si Gabriel Reyes. Nakasuot siya ng malinis at formal na polo na nakatupi hanggang siko. Isang anyo na kapansin-pansin ang pagkakaiba sa gitna ng usok at alikabok ng palengke. Naging pamilyar na mukha siya sa mga nakalipas na linggo. Laging sadyang dumadaan upang bumili ng biko bago pumasok sa kanyang malaking opisina. 2 boxes of biko, Wisteria, tsaka isa na rin para sa merienda ko mamaya. Malumanay at magalang na bati ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nagdadala ng kapayapaan sa maingay na paligid. Habang iniaabot ni Wisteria ang mga nakabalot na kahon, napadapo ang paningin ng abogado sa mga namumulang sugat at paltos sa mga kamay ng babae. Isang tahimik na paghanga ang dumaan sa mga mata ni Gabriel, isang tingin na malayo sa pandidiri at pagmamaliit na palaging ibinabato kay Wisteria ng kanyang dating asawa. Sa halip na mag-abot lamang ng bayad, isinama ni Gabriel ang isang makapal at itim na business card. Ipinatong ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng lalagyan ng sukli. I reviewed the public records ng annulment case mo kagabi. Seryoso ngunit napakagaan ng tono ni Gabriel. Sinisigurong silang dalawa lamang ang makakarinig. Masyadong madali nilang pinalabas na wala kang karapatan sa kahit ano. But there are loopholes sa kontrata na pinapirmahan nila sa'yo. Hindi nila malinis na naitago ang mga financial trails ni Alfonso. When you are ready to fight back, not for their money, but for your dignity. Tawagan mo ako? I don't charge for cases na may kinalaman sa panggigipit ng mga mapang abuso. Kinuha ni Wisteria ang card. Ang makinis at malamig na ibabaw ng papel ay lumapat sa magaspang niyang mga daliri. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi nagmumula sa apoy ng kalan, kundi sa isang pakiramdam na sa wakas, makalipas ang napakahabang panahon, ay may isang taong nakakakita sa kanyang halaga bilang isang buong tao, hindi bilang isang pabigat. Tumango lamang siya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi upang mapanatili ang kanyang katatagan. Matapos magpaalam at lumisan ni Gabriel, bumalik si Wisteria sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Bit-bit ang isang bagong sibol na tapang sa kanyang puso. Ngunit habang nililigpit niya ang mga walang laman na lalagyan ng asukal, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang kislap mula sa kabilang kalsada. Isang matalim na sinag ng araw ang tumama sa lente ng isang kamera na nakatutok ng direkta sa kanilang mag-ina. Ang lalaking may hawak nito na nakasuot ng maitim na sombrero ay mabilis na nagtago sa likod ng isang nakaparadang sasakyan nang mapansing nakatingin si Wisteria sa kanyang direksyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagpabigat sa paghinga ni Wisteria. Ang pamilya de Villa. Hindi pa pala tapos ang mga Diyos ng mansyon sa pagmamanman sa itinapon nilang alipin. Isang patunay na meron silang itinatago at labis na kinatatakutan. Isang marangyang sasakyan na nagkukulay itim ang dahan-dahang huminto sa mismong tapat ng maliit na pwesto ni Wisteria. Ang usok na nagmumula sa tambutso nito ay mabilis na lumamon sa matamis at malambing na amoy
ng nilulutong gata at asukal. Mula sa loob, ang pagbukas ng mabigat na pinto ay nagluwa sa isang bultong pamilyar at matagal nang naghahasik ng takot sa kanyang puso. Tumambad si Doña Beatriz. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mga mata ay nanlilisik sa matinding pandidiri habang pinagmamasdan ang mga simpleng paninda ni Wisteria at ang mga mamimiling nakapaligid sa kanya. Kahit kailan, isa kang malaking sumpa at kahihiyan sa pamilya namin, Wisteria. Malamig na pahayag ng matanda, ang kanyang boses ay may dalang laso na sumugat sa pandinig ng mga nakapaligid. We gave you a decent life, yet here you are, dragging the Davila name in the mud. Nagtitinda ka sa kalsada na parang isang pulubi upang ipahiya ang anak ko sa mga kaibigan namin? Mabilis na itinago ni Wisteria si Luna sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na balikat ng anak. Nanikip ang kanyang dibdib, ngunit hindi siya umatras. Sa isang mabilis at walang salitang kumpas ng kamay ni Doña Beatriz, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit sa tindahan. Walang pag-aalinlangan nilang itinulak ang mabigat na kahoy na lamesa. Ang mga kalderong naglalaman ng bagong lutong biko, sapin-sapin at mainit na pulot ay walang awang na gulong-gulong pababa. Ang mga malalagkit na kanin na pinaghirapang bilingin at lutuin ni Wisteria buong madaling araw ay tuluyang humalo sa maitim na lupa, alikabok at abo mula sa namatay na uling. Ang kanyang dugo at pawis ay ginawang basurahan sa isang iglap bago pa man makagalaw si Wisteria upang isalba ang natitirang paninda. Bumukas ang kabilang pinto ng sasakyan. Lumabas si Marisa. Ngunit sa paghakbang ng babae pababa, nahagip ng matatalas na mata ni Wisteria ang isang maliit, ngunit kahina-hinalang galaw. Ang kamay ni Marisa ay mabilis at walang kamalay-malay na humila sa gilid ng kanyang malaking tiyan pataas. Tila ba may isang matigas at mabigat na unan na dumulas at kailangang ibalik sa tamang posisyon sa ilalim ng kanyang bestida. Tita, let's go na. Baka makasama pa sa baby ko ang usok at dumi dito. Wika ni Marisa, ang kanyang tinig ay umaapaw sa pilit at nakakasukang awa. Hayaan niyo na lang siya dyan. You can't force class on someone who belongs to the streets. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan upang alalayan ng matanda, sinadya ni Marisa na ihakbang ang kanyang paa sa mismong ibabaw ng mga nagkalat na paninda. Ang matulis at kumikinang natakong ng kanyang mamahaling sapatos ay malalim na bumaon sa malambot at puting suman. Ang pinakamahalagang gawa ng mga kamay ni Wisteria ay walang awang niyurakan ng isang huwad na reyna na nag-iwan ng malalim na butas sa gitna ng matamis na kakanin. Nang tuluyang lumisan ng itim na sasakyan, naiwang nakatayo si Wisteria sa gitna ng mga nasirang pangarap. Ang mga taong nakasaksi ay tahimik na nag-iwas ng tingin, hindi alam kung paano aaluin ang inang nawawalan ng kabuhayan. Dahan-dahang lumuhod si Wisteria sa maruming aspalto. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nagbabagang apoy na matagal na niyang ibinaon sa pangalan ng pagiging mabuting asawa. Inabot niya ang nadurog na suman. Habang sinisiksik niya ang malagkit na kanin sa kanyang palad, ang matinding diin ng kanyang pagkakakuyom ay nagpaputok sa isang sariwang paltos sa kanyang hinlalaki. Isang patak ng mainit at pulang dugo ang dumaloy, humalo sa puting gata at dumi ng kalsada. Sa kabilang kamay, mula sa bulsa ng kanyang lumang apron, inilabas niya ang makapal at itim na business card ni Gabriel Reyes. Tinitigan niya ang mga numerong nakaimprenta rito habang ang paghinga niya ay nagiging kalmado at malalim. Ang mga Diyos ng mansyon ay nagkamali ng binangga. Ang babaeng itinapon nila sa ulan ay natutong mabuhay sa apoy. At ngayon, handa na siyang sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Ang malapot na putik at matapang na amoy ng nakatenggang tubig sa kanal ay sumalubong kina Wisteria at Gabriel, habang binabagtas nila ang makipot na eskinita ng isang siksikang pamayanan. Ang lugar na ito,
na pinalilibutan ng mga pinagtagpi-tagping yero at basa ng hamog ay ang mismong address na nakarehistro sa dokumentong nahulog ng abogado ni Alfonso. Isang mundong pilit na ikinukubli sa labas ng mga nagtataasang gusali ng syudad. Dahan-dahang itinulak ni Gabriel ang isang nabubulok na pintuang kahoy. Ang paggalaw ng lumang bisagra ay nagdulot ng mabigat na panginginig na umabot sa sahig, sapat upang magulat ang isang matandang babae na nag-aayos ng mga pekeng medical record sa ibabaw ng isang maruming mesa. Ito ang sinasabing sikretong klinika kung saan di umano nagpapatingin si Marisa. Wala itong amoy ng gamot o malinis na pasilidad. Puro amoy ng lumang papel at panlilin lang ang nanunuot sa hangin. "We know what you do here." Seryoso at mababang boses ni Gabriel. Ang kanyang tindig ay naglalabas ng awtoridad na mabilis na nagpatameme sa matanda. "Alam ko ang mga transaksyon nyo kay Marisa. Nakikipag-ugnayan kayo sa mga baon sa utang na ina para bilhin ang mga anak nila. Human trafficking ito. Give us the ledger and the names or sa presinto tayo mag-uusap. Your choice." Nanginginig na inabot ng matanda ang isang makapal na kwaderno at ilang pirasong resibo mula sa ilalim ng kanyang mesa. Sa bawat paglipat ni Gabriel sa mga pahina, tuluyang nahubaran ang mga kasinungalingang binuo ng pamilyang nagtapon kay Wisteria. Kinagabihan, sa loob ng tahimik at malamig na opisina ni Gabriel, ang mabilis na pagdampi ng kanyang mga daliri sa mga letra ng computer ay naglalabas ng patong-patong na ebidensya. Ang liwanag mula sa malaking monitor ay nagpapalit-palit at tumatama sa mukha ni Wisteria, habang inilalahad sa screen ang mga bank transfers na may malalaking halaga mula sa account ni Marisa patungo sa tagapamagitan ng klinika. Nanatiling tahimik at kalmado ang mga mata ng dating ginang. Gumapang ang matinding pandidiri sa kanyang sikmura, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong umalipusta sa kanyang pagkatao. Tama ang kanyang kutob nang makita niya si Marisa na patagong inaayos ang posisyon ng tiyan nito noong nakaraang araw. Walang sanggol sa sinapupunan ng babae. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ni Doña Beatriz ay isang inosenteng batang binili lamang mula sa desperasyon ng ibang tao upang pagnakawan ng yaman si Alfonso. May inabot na isang nakaimprentang litrato si Gabriel, isang larawan ng babaeng orihinal na nagdadalang tao. Malayo ang tingin at halatang saklot ng kahirapan. Tinitigan ito ni Wisteria ng maigi, isang malalim na tanong ang bumuo sa kanyang isipan. Sino ang inang ito na nakatakdang mawalan ng anak kapalit ng salapi? At kaninong dugo ang totoong mananalaytay sa batang ipapakilala sa buong angkan ng mga Divilla? Kinabukasan, habang nag-aayos si Wisteria ng mga bagong lutong kakanin sa kanyang maliit ngunit lumalagong pwesto, ang pagtigil ng isang makintab na sasakyan ay nagpadala ng banayad na alikabok sa hangin. Isang lalaking nakasuot ng malinis na uniforme ang lumapit at nag-abot ng isang makapal na sobre. Ang pabalat nito ay may amoy ng mamahaling pabango at nakasara gamit ang gintong selyo. Binuksan ito ni Wisteria. Isang magarbong imbitasyon ang nakasulat sa makapal na papel. "You are cordially invited to the welcoming of the Divilla heir." Sa ilalim ng formal na liham, may isang maliit na papel na naglalaman ng sulat kamay ni Doña Beatriz. "Attend this party, Wisteria, para makita mo kung ano ang ibig sabihin ng totoong pamilya at para maalala mo kung saan ka nararapat." Isang pagtatangkang ipahiya siya sa harap ng buong lipunan. Ngunit sa halip na manliit o matakot, isang dahan-dahan at matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisteria. Tiniklop niya ang imbitasyon at ibinulsa ito. Hindi na siya ang babaeng luluhod sa ulan. Siya ang magdadala ng bagyo sa mismong loob ng kanilang palasyo. Ang dating amoy ng usok at alikabok sa munting tindahan ni Wisteria ay napalitan na ng samyo ng sariwang gata, tostadong niyog, at ang malinis na singaw ng bagong lutong malagkit.
Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang sipag at ang lihim na reseta ng kanyang ina ay nagbunga ng isang maliit na milagro. Ang kanyang mga kakanin na dati ay inilalako lamang sa gilid ng kalsada, ngayon ay nakalagay na sa mga mamahaling kahon na may tatak ng kanyang pangalan, handang ihatid sa pinakamalalaking hotel sa syudad. Hinawakan ni Wisteria ang isang piraso ng kakanin. Ang kanyang mga kamay ay marami pa ring marka ng paso at kalyo. Ngunit ang bawat sugat ay hindi na sumisimbolo sa paghihirap, kundi sa kanyang kalayaan. Ang kanyang pirma sa mga kontrata ay hindi na nanginginig. Bawat guhit ng tinta ay puno ng katiyakan at dangal. Sa isang sulok ng kanyang bagong opisina, dumating si Gabriel bitbit ang isang maliit na piraso ng plastik, isang USB drive na tila may bigat ng isang buong bundok. Inilapag niya ito sa mesa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at pag-aalala para sa babaeng nasa kanyang harapan. Everything is here, Wisteria. Ang lahat ng dumi na pilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Mahinahong pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang baluti na nagbibigay ng proteksyon. Ang tanging kailangan na lang natin ay ang tamang sandali upang bitawan ng mitya. Are you sure you want to do this tonight? This is their territory. Kinuha ni Wisteria ang maliit na gadget. Ang malamig na haplos ng plastik sa kanyang palad ay nagpadala ng isang kakaibang daloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang matatag na tango ang kanyang ibinigay. I've spent my whole life being a guest in their house, Gabriel. Tonight, I will finally be the owner of my own truth. Bago sumapit ang gabi ng malaking pagtitipon, isinukat ni Wisteria ang kanyang isusuot. Isang bestidang yari sa makinis na sutla, ang kulay ay tila malalim na asul ng karagatan bago ang isang malakas na bagyo. Ang bawat tahi nito ay perpektong nakayakap sa kanyang katawan, nagbibigay ng anyo ng isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng basag na kristal. Lumapit si Luna sa kanya. Ang maliliit na daliri ng bata ay dahan-dahang humawak sa dulo ng tela. Mommy, you look like a queen. Isang tunay na reyna. Bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Niyakap ni Wisteria ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Luna ay nagsilbing paalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Tumingin siya sa salamin. Ang pilat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Sumapit ang umaga ng araw na itinakda. Sa mansyon ng mga De Villa, ang hangin ay puno ng kaba at maluhong paghahanda. Ang malalaking tarangkahan ay bumukas upang tanggapin ang isang puting sasakyan. Lumabas si Marisa, bitbit ang isang sanggol na nakabalot sa pinakamahal na tela. Ang bata ay ang inaasahang tagapagmana, ang gintong susi na magpapanatili sa kapangyarihan ng angkan. Mula sa malayo, habang nakasakay sa kanyang sariling sasakyan, pinanood ni Wisteria ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Hawak niya ang USB drive. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa pagkakakapit dito nang makita niya ang mapanlinlang na ngiti ni Doña Beatriz habang kinukuha ang bata mula kay Marisa. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga ilaw ay nakatutok sa mga huwad na bida. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, ang tunay na bagyo ay dahan-dahang humahakbang patungo sa pintuan. Isang hakbang, isang paghinga, at ang lahat ng kanilang binuong kasinungalingan ay nakatakdang gumuho sa isang iglap. Ang malawak na bulwagan ng mansyong De Villa ay balot ng nakasisilaw na liwanag mula sa naglalakihang kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga sariwang puting bulaklak ng lili na ang bango ay tila sumasakal sa hangin dahil sa sobrang katapangan, humahalo sa amoy ng mamahaling alak at ang iba't ibang samyo ng mga pabangong nagmula pa sa ibang bansa. Ito ay isang gabi ng tagumpay para kay Doña Beatriz, ang gabi
kung saan ipapakita niya sa buong mataas na lipunan ang katuparan ng kanyang pangarap, ang pagpapatuloy ng dugo ng mga De Villa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Alfonso na may bakas ng labis na pagmamalaki sa kanyang mukha. Hawak niya sa kanyang baywang si Marisa na nakasuot ng isang makinang na bestidang ginto, habang sa kabilang panig ay karga ng isang nurse, ang sanggol na nakabalot sa sutla. Tonight, we celebrate the future of our legacy. Mariing pahayag ni Alfonso, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid habang itinataas niya ang kanyang baso ng champagne. Ang marahang pagtama ng mga kristal na baso ng mga bisita ay tila isang ritual ng pagtanggap sa isang huwad na katotohanan. Ngunit ang lahat ng atensyon ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pintuang kahoy sa dulo ng bulwagan. Ang pagpasok ng hangin mula sa labas ay nagdulot ng bahagyang paggalaw ng mga kurtinang pelus. Doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo si Wisteria. Hindi siya ang babaeng basang-basa sa ulan na huling nakita ng mga tao sa mansyong yon. Nakasuot siya ng isang hating gabing asul na bestida na yari sa pinakamakinis na sutla. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakapusod, na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ang kanyang matatag na panga. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makinis na marmol ay may dalang bigat at awtoridad. Isang marahang pagpindot ng kanyang takong na nagpapatahimik sa bawat usapan sa loob ng silid. Wisteria? Ang pabulong na sambit ni Alfonso. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. Naging sanhi upang ang ilang patak ng alak ay tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Mabagal na lumapit si Wisteria sa gitna. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang takot. Nang makarating siya sa tapat ng pamilya De Villa, kinuha niya ang isang baso ng alak mula sa isang dumadaan na waiter. Ang lamig ng baso sa kanyang mga daliri ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman niya naramdaman noong nakatira pa siya sa loob ng mga pader na ito. I wouldn't miss this for the world, Doña Beatriz. Wika ni Wisteria, ang kanyang Taglish ay may tono ng pagiging Pino at malamig na kapangyarihan. I came to see the heir you've been talking about. Ang bata na magliligtas daw sa karangalan ng inyong pamilya. Tumingin si Wisteria sa sanggol. Sa mga sandaling iyon, ang bata ay biglang umiyak. Isang matinis at hindi mapigilang tunog ng pagkabalisa. Ang pag-iyak ng sanggol ay tila isang babala na tumatagos sa katahimikan ng bulwagan. Napansin ni Wisteria kung paano naging asiwa ang paghawak ni Marisa sa bata. Tila ba ang sanggol ay isang dayuhan sa kanyang sariling bisig. Ang kawalan ng koneksyon ay tila isang amoy na mas masahol pa sa amoy ng nabubulok na pagkain sa gitna ng karangyaan. You have no right to be here, Wisteria. Pagalit na bulong ni Doña Beatriz, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang perlas na kwintas. Cordia, get this woman out of my sight. Nilalapastangan mo ang gabi ng aking apo. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, itinaas ni Wisteria ang kanyang baso bilang parangal. Ang kanyang labi ay nagpakita ng isang manipis na ngiti na puno ng misteryo. Mula sa likuran, lumabas si Gabriel Reyes, bit-bit ang isang itim na bag na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kasaysayan ng gabi. Tumingin si Wisteria kay Gabriel at marahang tumango. Ang sulyap na yon ay ang huling mitya bago ang malaking pagsabog. Don't be in such a hurry to kick me out, mother. Malamig na dugtong ni Wisteria habang inilalapit ang baso sa kanyang labi. Dahil ang apo na sinasabi niyo ay baka maging mitya ng inyong tuluyang pagbagsak. Ang mga ilaw sa paligid ay tila nagkulay pula sa paningin ni Doña Beatriz habang ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanila, nag-aabang sa susunod na kabanata ng isang iskandalong hindi nila inaasahan. Ang pagtaas ng kamay ni Doña Beatriz upang utusan ang mga gwardya ay nahinto sa ere nang ang buong bulwagan ay biglang binalot ng madilim na anino. Ang malalaking kristal na chandelier ay dahan-dahang nawalan ng ningning at sa halip, ang malalaking puting pader sa likuran ng entablado
ay nagliwanag. Ang pagpindot ni Gabriel sa maliit na remote control ay nagdulot ng isang biglaang pagbabago sa atmosfera ng silid, mula sa isang marangyang pagdiriwang tungo sa isang malamig na silid ng hukuman. Ang unang imahe na lumitaw sa screen ay hindi ang mukha ng sanggol, kundi ang isang malinaw na kopya ng bank transfer. Ang halagang nakasulat ay sapat na upang mapasinghap ang lahat ng mga bisita. Ang sabay-sabay na pagpasok ng hangin sa kanilang mga baga ay tila isang malamig na hanging dumaan sa buong silid na sinundan ng isang mabigat na katahimikan. "What is the meaning of this? Patayin niyo yan!" Ang nagagalit na sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa matinding kaba na nagsisimulang gumapang sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi natigil ang mga larawan. Sumunod na lumitaw ang isang video recording mula sa isang madilim na eskinita. Kitang-kita ang mukha ni Marisa na nakikipagpalitan ng isang makapal na sobre sa matandang babaeng namamahala sa iligal na klinika. Ang pag-abot ng sobre at ang pagkuha sa sanggol ay naging malinaw na ebidensya ng isang maruming transaksyon. "Wait, that's not... Alfonso, hindi totoo yan. Pinagtutulungan nila ako." Ang nanginginig na sigaw ni Marisa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto, naging sanhi upang ang sanggol sa kanyang bisig ay magsimulang umiyak ng mas malakas. Ang bawat hagulhol ng bata ay tila isang sumbat sa lahat ng mga kasinungalingang nagaganap. Lumapit si Gabriel Reyes sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Inilabas niya ang isang opisyal na dokumento mula sa kanyang bag. "I have here the official DNA results performed by a neutral laboratory and the birth records from the illegal clinic of San Jose. According to the genetic markers, there is a 0% chance that Alfonso de Villa is the father of this child." Ang salitang negative ay lumitaw sa screen. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugo na tila tumatagos sa puting pader. Ang kulay na ito ay tumama sa maputlang mukha ni Doña Beatriz na sa mga sandaling iyon ay unti-unti nang nawawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang marahang pag-atras ay naging sanhi upang matabig niya ang isang lamesang puno ng mga baso ng alak na nagresulta sa pagbagsak ng mga ito sa sahig at ang pagkalat ng pulang likido sa kanyang mamahaling alpombra. Napako ang tingin ni Alfonso sa screen. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang dugo ay tuluyan ng natuyo. Tumingin siya kay Marisa, pagkatapos ay sa bata, at huli ay kay Wisteria. Ang hiyang nararamdaman niya ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang legacy na ipinagmamalaki niya, ang anak na tinalikuran niya para sa kanyang tunay na mag-ina, ay isang malaking panlilinlang lamang. "You traded your real daughter for a lie, Alfonso." Mahinahon ngunit matalim na wika ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na pagkamuhi na mas masakit pa sa anumang sampal. "You allowed your mother to kick us out in the rain for a child that isn't even yours." Sa mga sandaling iyon, ang malalaking tarangkahan ng mansyon ay muling bumukas. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay nagpalingon sa lahat. Isang grupo ng mga pulis na pinangungunahan ng isang opisyal ang pumasok sa bulwagan. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang uri ng hustisya na matagal nang ipinagkait sa loob ng mga pader na ito. "Marisa Ocampo, you are under arrest for fraud, falsification of documents and involvement in child trafficking." Ang formal na pahayag ng opisyal. Ang paglapit ng mga pulis kay Marisa ay naging sanhi upang mabitawan nito ang bata sa takot. Mabilis na kinuha ng isang nurse ang sanggol bago pa man ito tuluyang madamay. Habang inilalagay ang mga bakal na posas sa mga kamay ni Marisa, ang kanyang mga pagsusumamo at pag-iyak ay tila isang walang kabuluhang ingay sa gitna ng gumuho niyang imperyo. Tinitigan ni Wisteria si Doña Beatriz na ngayon ay nakasandal na sa pader. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang hirap na humihinga. Walang bahid ng awa sa puso ni Wisteria.
Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso sa isang lamesa, tinalikuran ang kaguluhan, at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. Bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Si Alfonso, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at luha. "Wisteria, please, I didn't know. Patawarin mo ako." Lumipas ang ilang linggo na tila isang mahabang paglalamay sa loob ng mansyong de Villa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa bulwagan ay nagbibigay ng isang mabigat na pakiramdam ng kawalan na tila ba binibilang nito ang bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagguho ng kanilang mundo. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa bawat silid ay napalitan na ng amoy ng alikabok at ang nakakasulasok na samyo ng amag na nagsisimulang bumuo sa mga sulok ng pader. Wala na ang mga kasambahay na dating nag-aabang sa bawat utos ni Doña Beatriz. Ang malalawak na silid ay wala ng laman, kundi ang mga anino ng kanilang nakaraang karangyaan. Ang bawat hakbang ni Alfonso sa maruming marmol na sahig ay naglalabas ng isang hungkag na tunog, isang paalala na ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo ay naglaho na parang bula. Ang mga bangko ay nagsimula nang magpadala ng mga dokumentong may pulang selyo, mga paalala ng utang na hindi na kayang bayaran ng kanilang bumagsak na kumpanya. Sa loob ng isang masikip at mabahong silid sa presinto, nakatayo si Alfonso sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, nakaupo si Marisa. Wala na ang makinang niyang bestida. Suot na niya ang isang kulay kahel na uniforme na nagmumukhang basahan sa kanyang namumutlang balat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa halip na pagsisisi. "Kasalanan mo ito, Alfonso." Ang sigaw ni Marisa. Ang kanyang boses ay naging paos at garalgal dahil sa walang tigil na pag-atungal. "If you weren't so weak, if you weren't so obsessed with that stupid legacy, hindi tayo abot sa ganito. You're a loser, wala kang silbi." Ang bawat salita ni Marisa ay tila mga sampal na tumatama sa mukha ni Alfonso. Pinanood niya kung paano naging pangit ang mukha ng babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ang paghampas ni Marisa sa mesa ay nagdulot ng isang panginginig sa salamin, isang marahas na galaw na nagpilit kay Alfonso na umatras. Noon lamang niya napagtanto na ang lahat ng pag-ibig na ipinakita ng babaeng ito ay isa lamang huwad na palamuti upang makuha ang kanyang yaman. Pag-uwi niya sa mansyon, dinatnan niya ang kanyang ina sa sala. Nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang paboritong silya, ngunit ang kanyang katawan ay tila lumiit at naging marupok. Ang kanyang mga kamay ay hindi na makahawak ng maayos sa kanyang tasa ng tsaa. Naging sanhi upang ang porselana ay maglabas ng banayad na tunog ng pagtama. Sa platito, bago ito tuluyang mabitawan, ang pagkatapon ng tsaa sa kanyang kandungan ay hindi man lamang niya napansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila ba tinitingnan niya ang kanyang sariling dangal na unti-unting nilalamon ng lupa. "Everything is gone, Alfonso." Bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay tuyo at walang buhay. "The De Villa name, it's a joke now. People look at me and they see a fool who bought a child from the streets." Ang hiyang nararamdaman ni Doña Beatriz ay tila isang sakit na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Ang utang na loob na lagi niyang hinihingi sa iba ay naging isang malaking utang na ngayon ay naniningil sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Nang sumapit ang hapon, ang langit ay muling nagdilim. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana ng mansyon. Isang ingay na nagpaalala kay Alfonso sa gabing itinapon niya si Wisteria at Luna. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang susi ng kanilang natitirang sasakyan. Matapos ang isang oras na pagmamaneho sa gitna ng baha, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliwanag at maunlad na gusali. Ang karatula nito ay kumikinang sa ilalim ng ulan. "Wisteria's Traditional Delicacies."
Mula sa bintana, nakita ni Alfonso ang maraming tao na nakapila. Ang amoy ng masarap na kakanin ay nanunuot hanggang sa loob ng kanyang sasakyan. Doon, sa likod ng counter, nakita niya si Wisteria. Mukha itong masaya, payapa, at puno ng buhay. Isang larawang kailanman ay hindi niya nakita nung ito ay nasa tabi pa niya. Binuksan ni Alfonso ang pinto ng sasakyan. Kasama ang kanyang ina, na hirap na sa paglalakad, lumabas sila at tumayo sa tapat ng pintuang salamin ng tindahan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang mga katawan ay tila isang parusa mula sa langit. Nakatayo silang dalawa, basang-basa at nanginginig, habang nakatingin sa loob kung saan ang liwanag at tagumpay ni Wisteria ay tila isang mundong hindi na nila kailanman maaabot. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malupit na hagupit na nagpapatumba sa mga huling bakas ng dangal ng pamilya de Villa. Sa tapat ng salaming pintuan ng Wisteria's Traditional Delicacies, nakatayo ang dalawang aninong dati ay kinatatakutan ng lahat, ngunit ngayon ay tila mga basang sisiw na inabandona ng panahon. Ang tubig ulan ay malayang dumadaloy sa mga kulubot na pisngi ni Doña Beatriz, humahalo sa kanyang mga luha na hindi na kayang itago ng kanyang pagiging aristokrata. Bumukas ang pinto. Ang marang pag-urong ng salamin sa riles nito ay naglabas ng isang banayad na panginginig na umabot sa mga paa ni na Alfonso. Lumabas si Wisteria. Hawak ang isang malaking itim na payong na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa kanya at kay Luna na nakakapit sa kanyang binti. Ang tuyo at malinis na anyo ni Wisteria ay isang masakit na kabaligtaran sa hitsura ni na Alfonso na nababalot ng putik at kahihiyan. Wisteria, anak, ang nanginginig na tinig ni Doña Beatriz ay halos malunod sa ingay ng ulan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang aspalto. Ang kanyang mga tuhod ay marahas na bumaon sa maruming tubig. Patawarin mo ako. Maling-mali ako. Nawala na ang lahat sa amin. Ang bahay, ang kumpanya. Kinuha na ng bangko. Pakiusap, kahit para na lang sa apo ko, tulungan mo kaming bumangon. Tumingin si Wisteria sa matanda. Wala siyang naramdamang kagalakan sa nakikitang paghihirap nito, ngunit wala na ring natitirang galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kawalan, isang hiram na katahimikan na bunga ng matagal na pagtitiis. Wisteria, I know I'm a coward, dugtong ni Alfonso. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang nakayuko. Pero naging asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. Utang na loob, huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. You have so much now. Isang pirma mo lang sa loan guarantee, maisasalba ang mansyon. Sa mga sandaling iyon, ang maliit na kamay ni Luna ay bahagyang kumalas sa pagkakahawak sa kanyang ina. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng puting bibingka na nakabalot sa malinis na dahon ng saging. Dahil sa dulas ng ulan, aksidenteng nalaglag ang kakanin mula sa kamay ni Luna. Bumagsak ito sa mismong tabi ng nakaluhod na si Doña Beatriz, mabilis na nadumihan ng putik at nayurakan ng umaagos na tubig baha. Yumuko si Luna upang sana ay pulutin ito, ngunit dahan-dahang hinawakan ni Wisteria ang balikat ng kanyang anak. Huwag mo nang pulutin yan, Luna. Mahinahon, ngunit matatag ang boses ni Wisteria. Ang kanyang mga salita ay tila mga kristal na bumabagsak sa hangin. Ang anumang bagay na nahulog na sa putikan ay hindi na nararapat pang muling kainin o itabi. Nawalan na yan ng halaga sa sandaling humalo ito sa dumi. Nagangat ng tingin si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki dahil sa kahulugan ng mga salitang binitawan ng kanyang dating asawa. Alfonso, Doña Beatriz, ang utang na loob na lagi ninyong binabanggit ay matagal ko nang binayaran noong gabing itinapon ninyo kami sa gitna ng bagyo. Pagpapatuloy ni Wisteria, ang kanyang tinig ay hindi man lang nanginig. Ang mansyon na sinasabi nyo ay puno ng amoy ng panlilinlang at kawalang puso.
Hindi ko kailangan ng ganong klaseng pundasyon para sa buhay namin ni Luna. Tumalikod si Wisteria. Ang pag-ikot ng kanyang katawan ay naging sanhi upang tumalsik ang ilang patak ng malinis na tubig mula sa kanyang payong patungo sa mukha ni Alfonso. Isang huling pagbasbas ng katotohanan. Wisteria, hindi mo ba kami talaga tutulungan? Mamamatay kami sa gutom. Ang desperadong sigaw ni Doña Beatriz, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng bestida ni Wisteria, ngunit tanging hangin lamang ang kanyang nayakap. Huminto si Wisteria sa pintuan, hindi siya lumingon. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong maranasan ang naranasan ko noon. Marahil sa gitna ng gutom at ulan, matutunan ninyong hanapin ang inyong mga nawalang kaluluwa. Pero sa mundong itinayo ko, wala na kayong puwang. Mabagal na sumara ang pintuang salamin. Ang tunog ng paglapat nito ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob, ang amoy ng sariwang gata at ang init ng pagmamahal ni Luna ang naghihintay. Sa labas, ang pamilya de Villa ay naiwang nakaluhod sa gitna ng baha, nilalamon ng dilim at ng malamig na katotohanan na ang kanilang panahon ng paghahari ay tuluyan ng natapos. Ang unang sinag ng gintong araw ay dahan-dahang gumagapang sa malalaking bintana ng Wisteria Center, isang gusaling hindi lamang gawa sa semento at bakal, kundi sa mga pangarap na muling nabuo mula sa pagkakaaba. Ang hangin sa loob ay puno ng samyo ng sariwang gata, tostadong linga, at ang malambing na singaw ng pinakuluang malagkit. Ito ang amoy ng bagong simula, isang halimuyak na hindi kailanman kayang bilhin ng kahit anong yaman ng mga de Villa. Sa gitna ng malinis na kusina, nakatayo si Wisteria habang pinapanood ang isang grupo ng mga kababaihan. Sila ay mga inang katulad niya noon. Iniwan, minaltrato, at pinaniwalang wala silang silbi. Ang bawat pag-ikot ng kanilang mga sandok sa malalaking kawali ay tila isang ritual ng pagpapagaling. Ang bawat kakanin na kanilang hinuhulma ay simbolo ng kanilang pagbangon. Tumingin si Wisteria sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga marka ng paso at kalyo ay naroon pa rin, ngunit sa halip na itago ang mga ito, hinahayaan niyang masinagan ang mga ito ng araw. Ang mga sugat na ito, ang kanyang mga medalya ng karangalan. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot sa harap ng kanyang biyenan, ay siya na ngayong nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa daan-daang tao. Mommy, look! I made a perfect star shape! Masayang sigaw ni Luna habang ipinapakita ang isang maliit na puto na gawa sa ube. Ang bata ay wala na ang bakas ng lagnat at takot. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tunay na kaligayahan. Niyakap ni Wisteria ang kanyang anak. Ang init ng katawan nito ay ang tanging kayamanan na hindi niya ipagpapalit. Sa sandaling iyon, ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang banayad na ihip ng hangin. Pumasok si Gabriel Reyes, bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng wisteria na kulay lila, na tila sumasagisag sa pangalan ng babaeng nagpabago sa kanyang pananaw sa katarungan. The expansion papers for the Cebu branch are ready, Wisteria. Malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na hindi kailangan ng maraming salita. But more importantly, may dala akong merienda. I think you've worked enough for today. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisteria. Lumapit siya kay Gabriel at sa isang maikling sandali, ang kanilang mga kamay ay hindi sinasadyang magkadikit habang inaabot ang mga bulaklak. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Ang naroon lamang ay ang malalim na respeto at ang dahan-dahang pagsibol ng isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa pagkakapantay-pantay. Salamat, Gabriel, for everything. Bulong ni Wisteria. Ang kanyang taglish ay wala na ang bigat ng nakaraan.
kundi ang gaan ng isang pusong malaya. You did this yourself, Wisteria. I was just a witness to your strength. Sagot ng abogado. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Lumabas silang tatlo sa balkonahe ng gusali. Mula sa itaas, tanaw ni Wisteria ang abalang syudad. Sa isang madilim na sulok ng kalye, malayo sa kanyang kinaroroonan, alam niyang may mga taong hanggang ngayon ay nagbabayad pa rin sa kanilang mga maling desisyon, mga taong nabaon sa sarili nilang putik. Ngunit hindi na niya hinayaan ang kanyang isipan na manatili doon. Tumingala siya sa malawak na langit. Ang bagyong sumira sa kanyang lumang buhay ay siya ring naghugas sa kanya upang maging ganap na malinis at matapang. Napagtanto niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung anong uri ng anak ang maaari niyang isilang o sa kung gaano siya kadiin luhuran ng kanyang asawa. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kakayahan niyang pulutin ang sarili niyang mga piraso at bumuo ng isang mundong mas maganda kaysa sa dati. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinatalukbungan ang buong paligid ng isang liwanag na walang halong anino. Si Wisteria Elena, ang babaeng itinapon sa ulan, ay natutong lumikha ng sarili niyang bahaghari. At sa bawat paghinga niya, ang halimuyak ng tagumpay ay mananatiling mas matamis kaysa sa anumang alaala ng kahapon.